Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinan, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan, walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Kawal ng demokrasya! Kasama mo si Waldy Carbonell. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Bakit po ganyan na lamang ang pagmamalabis na kunyari matapang ito mga Duterte? Bakit? Sapagkat ang tingin nila sa mga Pilipino ay duwag at napatunayan ng mga Pilipino na karamihan sa kanila ay duwag. Bakit? Sapagkat para nilang pinapanginoon si Duterte sa kanyang kasamaan, kabulastugan. Kung kayo religyoso, hindi ba rin ang masyadong religyoso? Sabihin na natin, naniniwala kayo sa Diyos at kayo ay rumirespeto sa Diyos, minamahal niyo kuno ang inyong Diyos. Abay, minura ni Duterte ang inyong poon. Kayo mga Kristiyano, minura si Kristo, nakakawalang bilib, nagmuna pa siya, sinabi niyang, ako ang Diyos, ipapako mo ko sa krus, PUTA, nakakawalang bilib. Bakit po natin pinapabayaan ito? Sapagkat tayo mga Pilipino nasanay sa bintang sa atin na tayo mga duwag. At yan ang kinasangkapan ng mga Duterte sa kanilang pag-terrorize ng buong bansa natin. At hanggang ngayon, meron mga natatakot, marami natatakot kay Duterte, paano na baka manalo si Sara, babalikan sila. Ngayon pa lamang, nananakot na ito si Baste, napanood nyo last week, ang kailangan ko lamang ay ulo ni BBM. Ano ibig sabihin yan? Kayo mga nasa NBI, Direktor Melvin Matibag, kilala ko to. Nung bagong abogado to, kasabay ng anak ko to na nagbar, para sila nakapasa, kilala ko yan. Ang pinili niya, law enforcement, hindi legal practice. Pero ngayon, at nasa law enforcement ka, Attorney Matibag, National Bureau of Investigation Director. Ano ang iyong pagbabalanse rito sa sinabi ni Baste na kailangan niya ulo ni PBBM? Ano yan? Parang isda? Ulo na manok? Ulo ng ano? Ibig sabihin yan, papatayin at ibig sabihin niya, kailangan ko ulo. Abay, kinakailangan mamatay yan, ibig sabihin. Sapagkat pag wala ka na ulo, di medyo patay ka. Ito ay nakikita ko po, babala. Ito si Baste, mga kaibigan. May history kami nito. Nung sa kanyang pagyayabang, pinayagan siya ng Pilipino magyabang. Abay, sabi niya, pag nakabalik kami sa Malacanang, bobombahin ko ang Ilocos sapagkat maraming drug addict dyan at napakakurap na lugar. Bobombahin mo ang Ilocos. Tapos sinabi niya, pareho ng ginawa ng tatay ko sa pagbomba ng Marawi City. Yung pagbomba ng Marawi City, mga kaibigan, masakit yan. Hindi yan paghahanap ng terorista. Kaya lamang, pinapayagan ng mga Pilipino na ganyan. Pinapayagan ng mga Muslim na duwag. Duwag, mga Muslim na yan.
o inuuto si Duterte. Pero nakikita ko duwag. Bakit? Binombang inyong Holy City, wala kang ginawa. Buti pa si Robin Padilla, tapang ang ginawa niya. Pumunta siya sa evacuation, nagbigay ng tubig, nagbigay ng bomba. Ayan, lumaban, tapang. Pareho ng sabi sa China. Eh kung magbubungkal ang mga inchik, komunistang inchik sa ating karagatan, binabalaan ko sila, magbubungkal din ang Pilipinas. Pero hindi na po natin gagawin biro itong pananakot na ito ni Baste kay BBM. Ako po hindi ko kilala ng personal si BBM mula na naging vice presidential candidate yan, hanggang ngayon hindi ko pa nakikita yan. Hindi pa kami nagkakalapit. Nung senador siya, lumapit kami ni Sultan na Kiram upang tumulong sana siya sa pag-take over namin ng Sabah nung panahon na siya ay nasa Senado. Yung pong picture na kumakalat, nandiyan si Sultan, andyan ako, nandiyan si BBM. Luma na po yun, medyo bata-bata pa po tayo ng konti. Ganun pa man, eto si Baste, mga kaibigan, nagbabanta na naman na ipapapatay o kailangan mamatay etong si BBM. Hindi na po natin pinapalagpas yan. Hindi dahil sa mahal ko si BBM, wala akong dahilan para mahalin siya. Pero dahilan sa sobra-sobra lang pinapakitang pagkasiga-siga ng duwag na ito, makinig ka mabuti, Baste. Mga kababayan, ipakalat po ninyo itong episode nito para umabot sa kanya o meron mag-share sa kanya na hindi masyadong duwag, hindi masyadong takot na Pilipino. Baste, ang sabi ni Carbonell, sayang ang tattoo mo. Yung tattoo mo pala pambarbidal yan. Dapat tattoo mo sa kilay na lamang. Nagpalagay ka na lamang ng tattoo sa kilay. O kaya nagpalagay ka ng rosas dyan sa iyong may pusod. Para sa ganun medyo nakatago ng konti. Ang dami mong tattoo sa leg. Ang dami mong tattoo sa kamay. Naghamon-hamon ka pa kay General Torre ng boxing. Hindi ka naman sumipot. Nagpa-Singapore ka nung araw ng boxing. Hinamon kita, animal ka. November 10, 2024. 2025 ba yan? Nalilito na rin tayo sa kaluwagan kasi itong Baste na ito eh. Itong mga Duterte, mga kaibigan, si Digong, abay, hinamon ako niya ng duelo sa Davao. Pinuntang ko siya sa harap ng City Hall sapagkat gusto niya. Doon kami sa harap ng City Hall magduelo. Alas 9 na umaga. Nandun ako 10 minutes before 9 o'clock. Umalis ako 10 minutes after 10 o'clock. 1 oras at 10 minuto po tayo dun sa harap. Naghintay po tayo, hindi naman dumating. Ano po ibig sabihin yan? Siya naghamon, siya nagtakda ng oras at lugar, siya hindi sumipot. Ano ibig sabihin? Duwag itong mga Duterte. Nung sinabi ni Baste na bang nakabalik sila ngayong 2028 sa pwesto, ay bobombahin niya ang Ilocos. Kaya nimalis na ito, Ilocano ko. E di hinamon ko yan ng balilan sa Luneta. Sabi ko, magduelo tayo. Dumating ka, nimalis ka. Yung aking pong hamon sa kanya, wala siyang atrasan, kundi lamunin niya na lamang ang kanyang sariling suka at dapat lumaban siya nung sinabi kong napakaduwag, nakadiri ang pamilyang Duterte at siya lamang kaya makakaligtas niyan. Mababago ang imahe ng Duterte pag sumipot siya. Hindi na sumipot. Ngayon, sinasabi ko, pag nakita kita, Baste, buburahin ko.
yung mga tattoo mo. Tignan natin kung siga ka. Sapagkat masyado yun ang tinatakot ng Pilipino, masyado yung tinatakot ng presidente natin, masyadong baliw itong pamilyang Duterte na ito. Si Sara, mga kaibigan, abay, naghamon-hamon pa sa Congress. I want a bloodbath. 18 ang kanyang abogado, mga kaibigan. Yung ginawa ng 3 abogado, una, nagpapatiar o ano ibig sabihin? Ayaw lumaban ng bloodbath. O ngayon, umabot ang April 14, 15. Abay, lumabas. Mahirap itatwa yung sinabi ni Ramil Madriaga tungkol sa kabuhungan, tungkol sa pagnanakaw ni Sara Duterte, tungkol sa pagpaplano nilang Duterte family na patayin, pabagsakin si Bongbong Marcos para maging presidente si Sara Duterte, at pagkatapos parang kay Gloria tatakbo na naman ng another term sa 2028 para lalabas na hindi lang si Marcos, hindi si Gloria ang pinakamahabang termino, mga kaibigan, kundi si Sara Duterte. Kung papayagan ng mga Pilipino. Papayagan ba ng mga Pilipino ito? Sa aking puntingin, sobra-sobra na ang kahangalan ng Pilipino. Sobra-sobra na ang pagkawala ng dangal. Sobra-sobra na ang pag-aakala ng mga Duterte na lahat ng Pilipino ay duwag, sapagkat napanganak ang lolo natin na walang bansa, napanganak ng binabatok-batukan ng Kastila, sinisipa-sipa ng Amerikano, binabayoneta ng mga Hapon. Talagang aping-api ang mga Pilipino. At nung sila ay dinuro-duro ni Duterte, abay, lahat natakot kay Duterte. Meron pong mahali nating ipagmalaki. Hindi po tayo nabilang doon sa mga natakot ni Duterte. At hanggang ngayon, anytime, pag maghahamon itong Baste, Pulong, Sara o Digong, mga kaibigan, pag sinigong, pupunta ko sa The Hague at hinilingin ko na bigyan kami ng armas. Kung hindi pwede ang baril, abay, bigyan na lamang kami ng balisong, o kaya itong dadalhin ko na lang ito aking Chris, magtagaan na lang kami. Mapakita lamang natin na may dangal ang Pilipino at kaya nating pugutan ng ulo itong mga Duterte nito. Pag ayaw ni Duterte, hindi pwede sa Hague, kami na lang ni Baste at ni Pulong. Si Pulong, bugaw lang ang kaya niyan at ang kanyang panaksak. Puluhan lang ang kaya niyang ibangga-bangga at nandun mga bodyguard niya nakahawak sa puluhan ng baril. Handang mamaril pag lumaban yung kanyang bugaw, mga kaibigan. Bakit lalaban yan? Andiyan ang mga bodyguard. Samantalang si Pulong, hawak-hawak pa yung punyan habang siya ay sinusuntok-suntok, mga kaibigan. Kaya ulitin ko, pakalatin po ninyo ito, please. Baste, sayang ang iyong mga tato. Ako, si Waldy Carbonell, nagsasabi, hinamon kita ng duelo noong November 10, 2025. Sa Luneta, hindi ka sumipot. Ako, hinamon ng tatay mo, September 6, 9 o'clock sa Davao. Pinuntahan ko siya all the way doon sa harap ng City Hall sa may estatwa ni Don Tomas Claudio. Wala ang anino niya. Ang sabi niya kay Robin Padilla, bakit yung papatulan yan? May topak yan si Carbonell. May topak? May topak ba itong pareho ko? The only Filipino journalist who actually covered the Baghdad War. The only Filipino journalist na merong libro na matapang nanindigan lamang kay Duterte. Yan ba may topak?
O sabihin na natin, may topak ako dahil sa hindi ako natatakot sa inyo. Eh di may topak, ano magagawa natin? Kayo, walang topak. Ayun, lumalabas lang yung kabulukan pag nanakaw. Sa loob ng isang araw, 125 million, sabi ng Chief Security mo, Sara Duterte. Paano pa napapatawad ng Pilipino ito? Paano pa nagkakaroon ng parang chance na baka maging popular? Paano lumalabas ito sa mga survey? Kung hindi duwag ang Pilipino, kundi walang dangal ang Pilipino, kundi bobo ang mga Pilipino. Eh, ibabangon po natin ang ating dangal, ipapakita natin hindi tayo bobo, at sa lahat, ipapakita natin hindi tayo natatakot sa mga tato ni Baste. Yan tato mo dapat sa kilay lamang yan, sapagkat tato ng kaluwagan yan, tato ng pagkabinabae, tato ng pagkaduwag. Duwag ang mga Duterte. May tato-tato pa. Sayang ang tato. Nagbayad ka pa naman dyan para magpatato ka. May wakasan na po natin pagmamalabis nito ng mga Duterte. Wakasan na natin sapagkat ang pinakamatampalasan na ginawa nila ay ang pagbibenta ng West Philippine Sea sa mga komunistang inchik, mga kaibigan. At ito po ay hindi natin papayagan. Tayo po ay lalaban, tayo po ay hahabol ng pagbura ng mga tato nito si Barbie Baste Duterte Sebastian. Barbie, pakalatin po ninyo para alam niya inambang ko siya. Baste Duterte, pupugot ka ang ulo, pugutin kita, baka tuliin pa kita. Ako po si Waldy Carbonell ang sasabing, Baste, animal ka. Magtago ka pag nagkita tayo. Kahit marami kang bodyguard. Puputulang kita ng 10 oots. At ikaw ay malalantad at totoong Barbie ka lamang. Huwag ka nananakot ng iyong mga tato. Dapat yan, patato mo na lang sa kilay mo, kaya sa kilikili mo. Itago mo yan sapagkat tato ng kaluwagan, ang tato ni Baste Duterte, tato ng kaluwagan. Ako po nagsasabi ito, Waldy Carbonell, nagsasabi rin, mahal ko ang aking bansa, iniibig ko ang Pilipinas. China, layas! Sa bawat tanong, may katotohanan. Sa bawat laban, may kakampi ka.